Hello everyone, my name is Darja Mascarlan and I'm from DSIT3 Block E. So in this activity, we need to create three migration and the first seeder name is post seeder, next one is user seeder, and the third one is product seeder. And this is the content that we need to create in there. So the first thing what we're going to do is gagawa tayo ng bago nating project dito sa ating htdocs folder and open natin git bash, type natin composer, create project, and then Laravel, then yung version. So ang aking gagamitin is version 9, so itatype natin yan, and then yung file name. Hintayin natin ito magawa, and then balikan ko kayo. So since successfully installed na natin yung Laravel, ang una natin gagawin is click nyo yung model, i-open nyo yan, database, i-open nyo rin yan, factories, migration, and seeders. So ang mangyayari kasi dito, ang lalagyan natin dyan ay yung ang creation ng fake data is sa factories, and then ang pag-gather ng mga fake data is sa seeder, and pag-inject ng mga fake data is sa migration. So ang mangyayari, sa user factory, gagawa ka ng mga fake data, kukunin ni seeder, si seeder ang mag-i-inject sa table natin ng mga fake data na magpapakita dito sa ating database. So let's start. Ang una natin gagawin is punta tayo terminal, new terminal, git bash, and then type nyo php artisan make model post, and then ito yung shortcut natin para makapag-inject tayo ng migration, factories, and model, and also yung ating seeders. So the first one is S for seeders, F for factory, M for migration. So put enter, tayo nyo lang, magpapakita lahat yan dito. Dito na yung post, dito rin yung factory, and dito na rin yung migration. Hintayin nyo na lang yung ating seeder. So now na nandito na yung seeder, pwede natin extend. Una natin gagawin is maglalagay tayo ng table dito, which is yung field niya. So una natin kailangan, based na nakalagay dito, ay comment. Next one is like, next one is share, and total. So gawin natin dyan table string, kasi string siya, word siya. So the first one is comment. Second one, table string, then like. Yan. Copy natin. Since pare-pareho lang naman yan, palitan na lang yung value ng table. So the next one is share. And the last one is total. Yan. Okay na. So the next thing what we're gonna do is pupunta tayo ng post PHP. I-disable natin dito yung timestamp. So public timestamps equals to false. Kasi hindi tayo gagamit niyan dito sa ating post factory. So sa post factory, dito natin ilalagay yung mga isi-seed natin. So, sa post table, ang kailangan natin seedan is yung comment, like, share, and total. Ito yung lalagyan natin ng mga fake data. So punta tayo sa post factory. Tawagin natin yung unang table which is comment. And then arrow. Ibig sabihin tinutukan niya tong comment, and then create tayo ng fake data filter, and then sentence. So sentence, and then yan, ng comma. Next one is like. So since like number ang ilalagay natin, so like this filter number between 0 to 100. So magre-generate siya ng random number between 0 and 100. So copy paste lang natin yan since ito lang din yung kailangan ng dalawa. So share and total. Okay na. So the next thing what we're going to do sa post header
kunin natin yung nagawa natin, i-generate natin mga fake data. So dito yung i-generate natin fake data sa seeder. Dito nakadepende kung ilang fake data ang gagawin natin. So ang una natin gagawin is kukunin na natin yung data na nanggaling sa post factory. So post factory, and then count kung ilan. So since 100 yung required, lagyan natin yung 100, and then I'm going to create that data na column, and then sa post kailangan nyo makita natin yung recommendation, which is ito. Dapat makita natin ito, which is ito yon. So double click nyo yan, save nyo. And then sa database header, okay lang na i-remove natin to since isang data lang yung magagawa na ito. So ito dapat yung itira natin. So magagamit natin ito for the next criteria, which is ito, user seeder. So standby muna kayo and gawin muna natin yung sa post factory. Sa post factory, ang kailangan natin gawin is tatawagin natin siya dito sa data seeder. So in order to do that, type this, then call. Sa loob ng call, tatawagin mo dito yung post seeder. So post seeder, then plus. There you go, then semicolon. So the next thing what we're going to do is yung ating user seeder. So since nakagawa na tayo ng seeder for post, which is ito, table for seeder, and then here, yung fake data, and then yung model. So the next one is sa user na tayo. So sa user, okay na to. Palitan na lang natin ito lagyan natin ng 0. At sa users table naman, sa user table, tanggalin nyo itong remember token. Okay na yan. And then, instead of name, palitan natin ng username yan. Since ang nakalagay dito is username. And then, meron na rin email at meron na rin password. So, ang gagawin na lang natin dyan, modify natin at dadagdagan natin yung value. So, punta rin kayo ng user factory. Instead of name, lagyan yung username kasi pinalitan na natin yung nakalagay doon. Tanggalin na rin natin itong remember token. And then, okay na. Sa user PHP din, lagyan nyo rin dito. Username. Save nyo. And then, gawa na tayo ng function. So, since okay na siya, ganun din. Kaya lang po. Okay na yan. So, ang next thing na lalagyan natin is yung ating last na nakalagay, which is yung product header. So, punta tayo ng terminal, new terminal, gawa ulit tayo ng kanina kagaya sa post factory. So, tayo dito, open yung git bash, PHP, artisan, make model, which is yung product. So, sa product, lalagyan din natin ng header, factory, and migration. And then, click enter. Hintayin lang natin ulit. Ayun na, meron na. Meron na din. Meron na din. Ang hinintay na lang natin is yung header. So, since okay na, meron na tayong product PHP sa model, post product factory, and product table, and also product header. Gagawin na natin is sa my factories. So sa factories, kailangan natin gumawa ng table kapag nalagyan ng ating mga data, ng mga fake data. So the first one na nakalagay dito is yung title, next one is description, and the last one is status. So the first one is title. So string, and then title. The next one is description, string, and then description. So since mahaba siya masyado, if ever lalagyan natin siya sa database, hindi niya mag-carry and mag-error siya. So ang ilagay natin 255 lang na character. Sorry, colon dapat, semicolon dapat yan. And the last one is the status. So, table,
then status, then semicolon, kulang ng R, lagyan natin description. So save natin yan, punta tayo ng factory, product factory, tatawagin natin yung tatlong yan. So the first one is the title. So title is speaker, then sentence. So lilimitan natin siya, bigyan natin ng limit into 6 lang, maximum natin ng 6 kasi masyadong mahaba kung di na siya worth it, di na siya tama for title kapag masyadong mahaba yung nakalagay na text. So the next one is description. So since nag-limit na tayo dito, okay na yan, di na natin lalagyan yan ng any like this, di na natin lalagyan ng ganyan kasi nag-limit na tayo dun pa lang sa table ng hanggang 255 characters lang siya. So speaker, then sentence, close open, semicolon, comma, and the last one is status. Dito tayo magbabago onte kasi there's only 2 options lang. It's either available or not available. So this, finger, and then instead of sentence, lalagay natin dito is random element. And random element, tulog ng random element, maglagay kayo ng square bracket, then string. So the first one is available, and the last one is not available. Not available. There you go. So since kompleto na ating mga fake data, also here, lagyan din pala natin ito. Copy na lang natin yan. Paste it here. So since kompleto na natin yung mga fake data, factories, and also the table, nagawa na natin lahat yan. All we need to do is to seed. So before seeding, kailangan nilagay muna natin yung function dito. So product, factory, then here, count, kung ilan. So 100 ang kailangan nating fake data, and then create. Then we're going to proceed. So since may bug dito, kailangan natin delete na lang natin yan. Product. And kailangan makita nyo to and then double click it. So since okay na, save na natin yan. And then imamigrate na natin tong mga ito. So kung kailangan natin gawin is terminal, new terminal, then tayo dito, bash, PHP, artisan, migrate. So, ang mangyayari, i-migrate niya lahat ng data na yan dito sa ating localhost. So, since ang Laravel na database ay hindi nag-i-exist dito, magtatanong siya kung gagawa tayo. So, ang answer natin dyan is yes. So, ayun, na-inject niya na. So, refresh it. There you go, Laravel. And then products. Yan. Post. Ayan, meron na rin. Then, user. So, ang gagawin natin, yung pagawa na tayo ng mga feeders natin. Ngayon, the last one that we're going to do is i-call din natin yung product feeder dito. Para sabay-sabay sila mag-inject ng 100 data. Kasi, yung nilagyan natin feeder dito is 100 yung counts. So, tigo 100 din sila ng data na ilalagay na random. So, since okay na, lagyan na rin natin itong mga to. Dito na rin sila. I-inject na natin yan. So, clear muna natin to para makita natin. Clear. And then, PHP, artisan, TV, and then, seed. Isiseed niya na lahat to. Kasi hindi sana natin siya sa function na database feeder. So, when we
i-click enter, pair natin yan, ayun. Nakita niya na yung post header, product header, and also the user header. So when you refresh it, let's see, ayun, meron na tayong 100 click data for users. There you go. Products, see, 100. There you go. 100 then. And the last one is post. There you go. 100 then. So, ang kabuuan niyan, ito na lahat. So, ang mangyayari, sa model, pagka-create natin ng model, nagawa tayo ng factory, and then table, and then feeder. So, sa factory, gagawa tayo ng fake data. Sa feeder, dito natin i-gather yung fake data and kung ilan ang ilalagay natin. Sa fake data, i-migrate natin sa table na designated sa kanila. So, my name is Darjen Scarlan. I'm from BSIT3, Block E.